naay ginadala Ginoo nga kahulugan sa among kinabuhi. Nga magahatag ka namo Ginoo og kadasig, maghatag ka namo kalipay, maghatag ka namo Ginoo kasing-kasing Ginoo para sa uban. Ginoo, nag-ampo kami ikaw magtabang karon nga buntag Ginoo kanamo nga makita namong imong pulong o Dios nga sulti ka namo Ginoo sa gusto ni himuon sa among kinabuhi. Unya tabahay kami Ginoo sa paghimo nini mga butang para Ginoo sa dili lamang sa among kaugalingon kundi para Ginoo sa uban nga pinaagi sa among paghimon Ginoo makaila sila Ginoo sa among kinabuhi o makailagi sila Ginoo kanimo. Ginoo, salamat gyud karon nga buntag. Kami nag-aampo sa imong panalangin Ginoo kanamo. Unya tabahay kami nga tanan Ginoo nga mahimo namo Ginoo pagpaminaw niini ng mga butang. Unya tabahay kami sa pagsabot niini. Nag-aampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nga buntag, ang topiko nato ingani, what can we give to Jesus? Unsa man ang atong mahatag sa Ginoo sa atong pagsimba nga buntag, di ba? Nayusa ka pagwali sa usa ka misyonaryo ingon niya, kita nga mga Kristohanon pirmi kita nagatabang sa missions. Kita nga mga Kristohan sa simbahan, nagkatabang yun ta. Ang atong mga pag-ampo, katabang na. Ang atong paghatag sa itong kwarta, magkatabang na. Pero na yung panahon nga, wag tayo mahatag po. Wag tayo mahatag. Ingon niya. Pero ang pinakamaayo nga mahatag nato para sa Ginoo, dili ang atong kwarta, dili atong pag-ampo, kundi atong kaugalingon. Atong kaugalingon nga lawas. Samtang nag-ampo sila, nagahimos nato nga service, ingon pa sa usa, nga nag-offering sila. Pag-offering nila, ang usa ko kabata sa likod, wa gi kwarta ba? Way kwarta. Gikuha niya ang offering bag, gibutan niya sa loob, unya gitungtungan. Gitungtungan. Ingon sa kanang pagawas na siya. Dong, unsa man kasi nga, wa man ko mahatag sa Ginoo, akong gihatag akong kaugalingon. I don't know where that happened, pero ang ako nadunggan ngani. Kato nga bata nga naghatag siya kaugalingon sa offering plate, nahimo tong misyonaryo. So may sa Ginoo, karon nga buntag, kanang ato pagatunan, kanang naibawa na nato. Pero akong handom nga kita nga niya dinhi karon, makita natong atong kagalingon dinha nga mga butang. So number 1, you have here duha ka tawo, di ba? One is Joseph, the one leading the donkey, and one is Mary, the one riding on the donkey. Sila nga duha nagalakaw, unya ang ilang destination ani paingon sa Bethlehem. And so for Mary and Joseph, unsa ka ang ilang gihatag sa Ginoo, no? Makita nato nga sa ila nga pag-abot sa anghel sa kay Maria, wala man siya gihatag. Wala man siya anya Ginoo ginatag sa imo. Wala. Si Joseph wala po nahatag sa Ginoo nga iyang gi-offering sa Ginoo. Wala pod. Ang atong makita sila nga duha, murag wala gihatag sa Ginoo. Wala. Pero mag-isong sa Ginoo, dumdumo nato ni. Ang atong paghatag usay sa Ginoo, dili na maong pinakimportante nga butang nga atong mahimo para sa iya. Ang pinakimportante nga butang usay dili ka nang mabukuan sa atong bulsa, unya mahatag nato sa Dios. Usa ang pinakamaayo nga butang nga atong magamit sa Ginoo, dili ka nang atong mahatag lang. Kaya ako atong libawan ngani nga si Joseph ug si Maria, ang ilang gihimo ingani, they totally trust God. Mo na primero gyud nga ilang gihimo sa Ginoo. Nagtuo sila og tibuok ng kasing-kasing sa Dios. Nagtuo sila. Si Maria, pag-abot ni Angel Gabriel siya nga, Maria, gipili ka sa Dios nga mahimo ka nga inahan sa iyang anak. Si Maria in taon, wa kasabot sa niya. No? Kung ikaw si Maria, unsa itubag nimo? Ha? Unya, si Maria sa pagkadungog niya to, ang iyang hunahuna ba nga Ginoo, unsaon ka nako ni ba? Kung magburos ko nga walay lalaki sa akong kinabuhi, unsaon ka na pa-explica sa mga tao? Na, ang usa sa mga butang nga problema ni Maria niya panahon, walay uban nga nakahibalo. Walay uban nga tao nakahibalo nga siya maburos. Walay uban. Ang kumbinsido lang yun nga nakahibalo nga maburos siya lang. Usa lang gid siya. So unsaon yung pag-explica sa tibok ni mga nga lungsod? Usa pagsulti sila nga ang akong tiyan nga dako ni siya pero kabalo mo, iyan ni sa Dios. Kisa kay motuo sa imo. Wala, di ba? So si Maria ang ato makita nga siya makita nato nga nagtulangit sa Ginoo. It's a total trust. Wala siya mahimo. Si Joseph, ingon sa pulong sa Ginoo, si Joseph nagauna-huna. Pagsulti ni Maria sa iya nga Joseph, I'm pregnant. Ingon sa pulong sa Ginoo si Joseph naguna-huna. Ngayon niya, parang mabutang si Maria nga dili maulawan. Ibutang ni si Maria sa usa ka lugar nga mabulagan ni siya unya papalayo. Pero samtang si Joseph nagalingkod siguro nagahigda, nagdamgo siya.
Ingon sa anghel siya, Joseph, ayaw biyay si Maria. Dawata siya, kay kanang iyang sa iyang atiyan, ako na. Si Joseph in taon, gibaton ni si Maria. Kani nga panahon, ang nakaibalo sa tinuod lang yun, o duha lang yun sila. Si Joseph o si Mary. Magigsoon sa Ginoo, pagkalisod, di ba? Ang imo nga girlfriend, wa pa mo kadulog, maburos na. Kisa mo tuwa na nga wala ka nakatandog sa iya. Di ba? Kisa mo tuo. Kisa nga mga tao mo tuo nga wala ka nakadulog uban sa iya. Pero si Joseph in tahon pod, gidawat na si Maria. It was a total trust on the side of Mary and Joseph. Gituohan nila. And then, not only that, nga nagtuo sila, pero may sa Ginoo niya pag yun, they also obeyed. It's a total trust and obedience suga. Ang ilang nga pagtuo sa Ginoo, puno yun, 100%. O nila pagtuo o pagtuma sa Ginoo, mga butang nga makita nato. Let us look please into the Bible. Ingon sa Biblia, Luke chapter 2, verse 19. Ingon niya, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. Kaya balo mag-iso sa Ginoo, ang gisulti sa anghel sa kay Maria, wa ni gipagsulti sa uban. Wa ni gipagsulti sa uban. Gitago niya to siya kasing-kasing. Unya, anay tamo dayon, verse 48. And when they saw him, kanisa 12 years old na si Jesus, they were amazed. And he said unto them, how is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? Katong nabilin si Jesus sa Jerusalem. And then ngunday dinig. And they understood not the saying which spake unto them. And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all these things, kept all these sayings in her heart. Si Maria in taon, iya gipangtago ang mga butang nga iya nahibawan na kay Kristo. Now, I know that sometimes it's hard for us to understand the side of Mary, how she understood all those things. But let us remember, they understood, they knew everything, and they obeyed totally. Next, this one, kita nyo na, they are called the shepherds. Now, I understand that we people here in Balay-Balay City, we don't have any background of being a shepherd. Kaya wa pati karnero din eh. Di ba? Usay na karnero, puga suri-suri naman dito spikas. Pero ang mga shepherds, mga tao nga nagabantay karnero. Unya, ang naibawa nato nga ang bantay karnero, walay degree. Wala man ay kurso sa bisyo nga BS ship. Wala. Or mag-atos ka sa CMU para magtuon ka sa kuan, nanus karnero. Wala. Ano ibawa nato kani mga shepherd, mga tao kani sila nga ang ilang kaimtangan lubok gyud. Walay mga tao nga nagalantaw sa ila nga, oy mga shepherds, tabangin mo ninyo. Wala. Sila nga mga shepherds, ang ibawa nila, nahanugod lang si karnero. And so the shepherds, usang ilang nahatag sa Ginoo. Well, remember this. When the shepherds knew about the birth of Christ, usang isulti nila. Brad, 50 mo, 50 ako, 50. Ihatan na ito kay Jesus. Inga na ba, dili? Wala, di ba? O Brad, ang imong karnero isa, iyang isa, ako isa, dadon na ito kay Jesus. Inga na, dili? Wala, di ba? They did not think of giving Jesus a simple offering. Was nila kunahunan niya na. Wala sila gihatag nga butang nga nadala nito kay Jesus. Wala. Wala. Pero may iso sa Ginoo, ang may naibawa nato ngang ilang himo, sobra pa kay sila mahatag nga offering. Sobra pa silang kwarta, sobra pa silang karnero. Nga naman, ang ilang gihatag sa Ginoo ingani. We know this. It was also a total trust. Di ba? Nagsalig sila sa Ginoo. It was total. Walay pagduha-duha. Gibutang lang ila ko galing totally we were trusting the Lord Jesus Christ. We are trusting Him. And so when they trust the Lord totally, they did not give any hint of doubt, but they trusted Him. And so ang ilang nga pagsalig sa Ginoo, nabutang nga sila day nakaila sa Dios. Unya nga ni pag yun. Not only that, but also obedience. Total trust and total obedience. Mga igsoon sa Ginoo, mora ning duha ka pulong nga akong ginahatag sa inyo buntag. Total trust and total obedience sa mga shepherds. Now, if you look into your Bibles, ang mga shepherds nakita sa mga anghel.
Pagkita sa mga anghel, sa mga shepherds, ang ingon sa Biblia, nahadlok sila. Ingon sa mga anghel, di mo mahadlok sa amo. Kay naami balita sa inyo nga dapat ni madunggan. Paghawa sa mga anghel, ingon sa mga shepherds, let's go! Let's go! Mato na dito! Naglakaw sila. Unsa ilang dala? Karnero? Wala. Bilin lang karnero. Unsa na dala nila? Kwarta? Wala. Was na kwarta. Unsa dala nila? Lang yuta? Wala. Di man damad lang yuta. But you know what? What they brought along with them was the best thing that they can bring. Ang gidala nila, tibal mo sa, ilang kaugalingon nga nagdayeg sa Ginoo. Let's look at our Bibles, please. Nga sa Biblia. Luke chapter 2, verse 8. But there were the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. Nahadlok sila. It came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which has come to pass, which the Lord hath made known unto us. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they have heard and seen, as it was told unto them. Morning naghimo. Wala sila gihatag. Wala sila butang nga gihatag sa Ginoo. Ang ilang gihimo, nag-adto dito, naglantaw, nalipay, unya nagpagsulti sa uban nanungod sa kay Kristo. So they were just glorified. They were just happy about that one. So they trusted, and then they obeyed. And so, mo na mga nagabantay sa karnero. Ikatulong nga grupo, these are the angels. Di ko makita angel nga magwapa ba? Magwapa ra kayo niyo. Pero ang anghel dili nga na ha. Basta nasa wings pa siguro, pero wala sa librong gunitan. Pero nga ni, the angels when they were called by God or was sent by God, according to the Bible, the angels were there to glorify God. And as far as we know, unsang mensahe sa mga anghel. You know what? When we talk about the angels that was sent on the birth of Jesus Christ, we knew that they have only one message. Isa lang ilang mensahe. Wala lagi kulangan, wala lagi tukangan. Wala lagi pasubrahan, wala lagi kulangan. Ang kagwapo sa ila, ang ilang gihimo lamang nila ang mga butang nga gisugo sa Dios nga ilang himuon. Number 1, magsulti sa mga nagabantay karnero. Ikaduha, magkanta o pagdahig sa Diyos. Mura na. Siguro kung kita to, daghan pa ito masulti nga uban. Di ba? At to na mo, kaya mawala, taon-taon ng ang baby na, mawala na. At to na mo, paspasin na ninyo. Sila wala. Ang naibawa na ito kanina anghel, ang igituyo nila nga himuon is magsulti sa mga nagabantay karnero, unya magkanta pagdahig sa Diyos. Unya, wala nagkihimo pag-uban. Wala nagkumbinsi, wala nag-uban. And so, what can we say about them? Unsang ilaghimo para sa Ginoo? Number 1, total obedience. Pagtuo sa tibok ng kasing-kasing ng ilang himuon para sa Diyos. Ikaduha, total obedience, nawala man isa. That's it. Basahan natin ni please, Luke 2:8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. And lo, the angel of the Lord come upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Ang mga anghel na naog. Now, magatikala bitaw no? Unsa may itsura sa anghel? Nakita na mawala pa. Ang anghel ba nay kanang naipako? Ang anghel ba makalakaw para sa tao? Unsa itsura sa anghel? Wala pa ko kita. For someday I'm going to see them. And so, what happened here is this. And the angel said unto them, fear not. For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Siya nga maanghel, nasa gisulti sa mga tao. Siya nga, I bring you glad tidings of great joy. Nagadala ko siya kalipay nga balita. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Sa siyudad ni David sa Bethlehem, naay na tao nga anak sa Diyos. And so, ingon niya din and this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes,
lying in a manger, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and peace, goodwill toward men. So may sa Ginoo, ang makita nato nga kaning mga anghel nga gisugo sa Ginoo, walay daghan nga gisulti sa mga gabante karnero. Walay daghan nga sulti nga ikumbensihon niyo sila. Wala. Ang ilang gisulti lang mga natao ang anak sa Diyos, unya nagkanta sila. Inya kung gusto na makita dito, muna makita dito. Wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. So may sa Ginoo, akong makita ba nga bisa na mga anghel nga daghan og gahom day. Ang ilang himuon kanang mahimo ra gid nila para sa Ginoo. And so they were totally dependent on God, totally trusting God, and totally obeying to God. Okay, that's the third one. Third ba na? O fourth. Okay. Now the last one here positively, kani nga mga tao. Now, di ko kailana sila ba? Di ba na mga ngalan nila da? Si Gaspar, si Balspar, si Baltasar. Wa na mga ngalan. Unya sa tinuod lang sa Biblia, di na sila tulo lang. Daghana sila. Kaya pa, they are called the wise men. Wise men. Kani mga wise men, mga tao ni siya nga gikan dito sa layo nga lugar, nagpaingon sa Israel. Now, it's amazing, right? Unsa ka nakita lang nga star sa taas, nga nasulti sila nga naay matao nga hari sa Israel. Unsa yung nakita sa taas nga nasulti sila nga lakaw na mo pangitaan ninyo. Kaya ang makita na sa taas, wala man nagsulti nga, hoy, lakaw na mo, wala nagsugo. Hoy, dito na sa lapit, wala nagsugo. Ang ilang nakita dito sa taas. Unya katong ilang nakita sa taas, nagasugo sa ilang nga manglakaw na sila, unya ilang himuon ang pinakamahay ng mahimo nila. And so, ang atong makita is this. The wise men were wise because they were able to interpret what was being shown up there, and they followed what they ought to do. And so the wise men, according to what we know, the wise men are wise because of what we call a total obedience of the Word of God. Matthew 2, 1 to 18. And then, ato makita din hingas, ang ilang himo, tulo ka butang. Number 1, they gave gold. Gold, bulawan. Now, sa ato bitaw kay tangan karon ambot lang, pagkalisod sa bulawan, no? Mahal kayo. Pero ang bulawan nga gikas Pilipinas na baligya, pila ka tonelada? Pila to? 250 tons na baligya gikas Pilipinas. Pero may sa Ginoo, gold is symbol of royalty. Ang bulawan simbolo sa halangdon na tao. It's a picture of being high in a society. Gold. And so, the wise men brought gold to Jesus and said, Lord, we are giving you this. We're giving you gold. And so, Lord, you continue on doing this and you are our royalty. Number 2, not only gold, but they also have what you call frankincense. And the frankincense that they have is a symbol of a divine nature found in Jesus Christ. Ang divine nature in Jesus Christ, ang iyang pagka-Diyos. So, ang divine nature in Jesus Christ, katong mga maglantaw siya ng mga wise men, nagasulti nga kani nga bata, di ni sa ordinaryo nga bata. This child is not an ordinary child. This child is going to be good and big. Not only frankincense, but number 3, it's myrrh. Myrrh is a symbol of death and suffering. Nagkapaybalo ni sa ato nga pila ka adlaw ang kamatayon ug pag-antos ni Kristo matabo gyud. So magiso sa Ginoo ngani. Kung kita nagalantaw sa pag-abot sa mga wise men, ingon sa Biblia, nag-abot sa dito sa Bethlehem. Pag-abot sa Bethlehem, dito sila kay Herod. Pag-abot kay Herod, siya nga, Sir, where can we find the newborn king of Israel? Asa na makita ang bagong na tao na hari sa Israel? Ang ilang kapangutanan sa Herod, ang ruling king dito nga panahon. Ang hari in taon, siya nga, nabalay matao. Unya himo, ipatawag niya itong mga maalamon ka tao sa Israel. Unya ipangutana, asa man matao ang hari sa mga Hudiyo. Ang tubag na itong ipangutana niya, matao dinhi sa Bethlehem. Ingon din si Herod, pangitaan ninyo,
Unya kung makita ninyo, balik mo din sa ako para mag-adtopod ko, para magsimba sa iya. Magaisoon sa Ginoo, lami kayo no? Adto mo, pagitaan ninyo, makita ninyo, balik mo din sultihan ko ninyo, kaya mauban ko sa inyo, masimba sa iya. Pero magaisoon sa Ginoo, dili man na ingana yung tuyo niya. Ang tuyo niya nga ni, nga mahibawan niya asra tao tong hari, unya adto niya, unya patyot. So, ang makita nato nga kaning mga wise men, ang ilang himo, pagka maayo gyud. Nagsalig sila nga ang ilang gimoon pa sa Dios pinakamaayo. Ikaduha, nagtuman sila sa sugo sa Ginoo nga igsugo sa Ginoo para sa ila. So, kita nga mga Kristohanon, daghan ta mga butang nga mahimo para sa Ginoo. Pero magsugo sa Ginoo say kita naghuna-huna, wa mo koy mahatag sa Ginoo kay kung bulsa wa man ni sulod. Pero kung dumdumo nato na siya, ang ato makita nga kita din nga mga Kristohan daghan og mahatag sa Ginoo. Usahay kita ni simbahan ko nahuna bitaw. Nganong ang uban sa ato daghan magmahatag sa Ginoo, kami wala man gyud. Kay balom unsa? I'll tell you this. One time dito mi sa Capiz after nag-graduate sa doon. Ya dito mi sa Capiz, gapatindog mig simbahan, wa mi kwarta. Nang hula mi kwarta, unya paghawa na ako pato na bayran tanan. Pero sa usa ka panahon, naghimo mig CR kanang kanang septic tank para septic tank. Ingon na ako mga members ko ban, pastor, muanha mi sa Lunes ug Martes ha. Kay magtabang mig kutkot. Ina ko sa ila, sige Brad, ani lang mo dinhi kay para nga pag anhi ninyo dinhi ang inyong gikuha dito nga trabaho, hatagan ta mo. Ingon ako sa di makusgot na pastor. Karon kay naghawa mi dito. Pag anhi ni bayaran nimo gyapon mi. Di na may anhi kay babayad naman lang. Naulaw ko ba? Ang ilang gusto giday nga maghatag sa Ginoo silang oras o ilang kusog. Dili nga maana sa simbahan para bayaran. Kundi nga ihatag ng kusog na para sa Ginoo. Nago sige Brad, ang imo nato yung ani. Dito mo bayaran, hatagan na mo pagkaon ug madlan sa inyo balay. Amo tong himo namo. Pero magsuo sa Ginoo ani. Usahay nga atong makita ba nga kita day nga mga Kristiyanon, wala tay mahimo nga butang nga makahimo nga ang mga butang simbahan nato madako ang mahitabo. Pero naay mga gagmay nato nga mahimo. Example ngani. Kay balo mo, usa sa mga butang nga akong gapirmiga unahon na sa Bethel, unsa kay mahitabo dinhi sa ato kung pagawas nato ang tanan nato nga basura dala nato. Kapang lingkuran ninyo na daghan na ka basura pagawa niyo karon. Usahay na kuno noon sa unsa ba taon mi? Bisag basura lang di ta kapanghipos. Maulaw ba ta? Nako, dito makahimo ana. Ang usa nga noon ta, pasag di lang kay naa may kapanghipos ana. Dili na brad. Aton ang trabaho. Katong simbahan, atong tipigan, atong bantayan. O katong usa ka adlaw sa gawas ang billboard sa 5 nga bag-ong nagkapasat og nursing board nawara na pod gikuha sa buang. Isa tong buangat wa ko kay balo. Unya kita nga nung kita gapasag na naman nato na. Di ba? Daghan tag mahimo. Kay balo mo unsa? Kita nga nag-ani din usahay, nagalantaw ay patsada katong simbahan. Pero magsuon sa Ginoo, naa pa tay nahimo nga magtabang sa paghimo nga patsada. Nakabutang patag tubig sa bulak. Nakabutang patag tubig sa gawas. Nagapanilhig pa ta. Kay balo mo unsa akong gaguna-unaon? Kita nga nagabukid nun, daghan tag trabaho nga sa tumbalay gahimo nato. Nganong simbahan din nato mahimo? Ha? Ulaw mo? Basig maulaw mo kung kami mahimo ana. Magsuon sa Ginoo, kita nga mga Kristiyano, daghan tag mahimo para sa Ginoo. Mga gagmay nga butang nga mahimo nato para sa Ginoo, nga tong dapat himuon. So, ang mga tao dito nga panahon, gikan pa sa nagabantay karnero, paingon sa mga wise men, naghimo mga butang nga intahon, walay belief ang uban sa ila. But look at this, the last one. Kanisya, mo ni si King Herod, ang Hari Herodes. Kay balumon sa iya, ang iyang gihimo, total hindrance or total opposition. Ang iyang gihimo nga nagpamatok siya, gibalabagan niya ang kaubuton sa Ginoo. Yang gisulti sa mga nagpangita sa kay Kristo niya, adtuin ninyo, pangitaan ninyo,
kung makita niyo balik mo din sa ako, unya isulti niyo sa ako kung unsa man. Ang mga maalamon nga mga tao nag-ato dito, unya nakita si Kristo. Nagtumas la o wala. Ang nibawa nato yung ani. Nga ang mga maalamon nga tao, nagdamgo. Unya nakita nila ang sarilang damgo, ang instruction sa Diyos. Ingon ng Diyos sa ila, ayaw mong balik dito sa iya, kay ang iyang tuyo, patyon si Kristo. Agi mo sa lahing adalan, pabalik sa iyong lugar, unya uli na mo dayon. You know what? That's the best thing that we can see in our lives. Para niya nang abutang. Then, ingon din sa pulong sa Ginoo, pagkaibalon ni Herod, ingon niya, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then was fulfilled which was spoken by Jeremy the prophet, saying, in Ramah there was a voice heard, lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they were not. Mangigso sa Ginoo, ang gihimo ni Herod, pagkabalo niya nga mga wise men naglakaw na, ipangsugo niya yung mga sundalo. At tuwan niyo itong lugar dito, unya tanan nga mga bata nga lalaki, edad 2 years old below, patyan ninyo. Mangigso sa Ginoo, nabutang na ng adaan sa nibawaan at sa pulong sa Ginoo, nga ang Diyos nagbutang nina nga sa pila ka adlaw kana nga lugar na ipagantos. Pero mangigso sa Ginoo, makita nato ba nga kani nga tao si Herodes, nga maghimo niya na. Di ba dapat unta siya malipay siya? Kay balo mo, si Haring Herodes, di po na sa Roman, di na sa Romano. Pero di po na sa totally Jew. Kanang tunga-tunga ra bitaw, unya nahadlok siya nga mawalaan siya posisyon. Unya, mo na nga usay kita nga mga tao, nagahunahuna bitaw nga kung di ko maghimo niini, asa ko paingon. Kung di ko maghimo ni ana, unsaon ako? But you know what? Ang makita nato nga ang atong kinabuhi, dili biya na perme na butang sa eksakto nga lugar. Di ba? Kani nga semana, daghan itabo sa ato, di ba? Nayo sa namatay sa Luzon. Usa ka taas og ranggo, Cabral, patay. Unsa may tabo sa iya? Wata kay balo, di ba? We never knew the right story. But you know what? Things can happen so suddenly. Nga kung kita dili nagabantay sa itong kagalingon, ang Diyos di nagabantay sa ato, mawala itong kinabuhi. But look at this. When God said that God is going to fulfill these things, He fulfilled that, though it is hard. And so, ang mga bata nga 2 years old below, patay. Mga batang lalaki, 2 years old below, patay. But look at this. Kung kita maglantaw karon sa atong kaimtangan, has kang lisura. But what are the conclusions that we can have? Conclusion, okay? Kita nga mga Kristo, nagpasalamat sa Ginoo siyang kaayo sa ato. Pero ang atong conclusion nga ni, number 1, how about us today? Kung ang ato nabutang total trust and total obedience, kita ba nga mga Kristiyano ning ana obsod? Meaning total ha, dili ka ng partial. Total. Wala na butang nga ginatago. So, are we totally convinced of the birth of Jesus as the Son of God? Total ba na? Dili. Now, I am watching a debate on the internet about sa usa ka tawo nga murag kuana siya kanang sa Middle East na siya nga tao. Pero ang iya nga position is that he is a Christian and he is debating against the Muslims. And I like it. I like it. Pero kagabi nakita na akong usan niya ka debate nga nay tao nga nagistorya sa iya. Ingon sa tao siya, kagihilabtan nimo among propeta, hilabtan sab ka. Ipangsulti sa tao ang iyang ipanghimo sa iyang pamilya. Ingon niya, Brad, gisulti nimo na sa ako ang himo nako, pero ang tinuod lang, wa nako na nahimo. I don't know kung tinuod o dili. Tinuod o dili. Ingon niya, pero ang inyong propeta nga nabutang sa inyong libro, kana siya tinuod yun. Ingon niya, tinuod yun na siya. Nga na sa asawa nga 9 years old, na 53 years old na siya, si Muhammad. Tinuod na. Unyo niya, kita nga niya karon usa tong gahimoon. When we totally convinced of the birth of Jesus Christ as the Son of God. Tinuod ba yun? Tinuod ba yun na? Or kita ni sa Bethel, gunahon na lang ba nga, unta, tinuod. Dili na tinuod yun, unta, tinuod. Mag-isong sa Ginoo, we pray for that.
Had we accepted Him as our Lord and Savior? Nadawat mo na ito si Kristo Pilato manluluwas. Nadawat na ito, wala pa. Mangisoon sa Ginoo, kaning nga butang importante sa ato paglantaw. Kaya kung dili ni dato madawat, bisag unsa pa itong himuon, walay may tabo sa ato. May nubdum na ako sinang Elsa nga sulinay. Nakurat ko ba? Kaya sinantinan tawag sa ako, siya nga, Pastor Nonoy, ato'y ragot si Elsa, kay nay gusto siyang istorya sa imo. Yatuwa na ako sa nang balay. Atubang namin nga duhay, ngon siya, Pastor, di man ko na ako malimtat itong imong giwali. Ako, asa dapit mong giwali sa imo? Katong, pirmi ka magatog simbahan, pirmi ka makabatig pulong sa Ginoo, pwede ka kinumdum ka no sa kanakadawat sa Ginoo. Di ay. Naku, unya, nakadawat ka sa Ginoo, wala pa siya. Nakadawat na ko, pwede ko dumdum ka no sa. So, ang importante para ni Ana is this, na tao ka utro, sa di kayo numdum ka no sa kanatao. Para sa nga niyo, nagtigulang ka na, wala kayo numdum ka no sa kanatao. Tinuod na tao ka, wala. Natao ka. Kunya, Pastor, pwede yung kadawat utro? Nako, sister, dawata. Gusto nakadawat ka na, sige dawata lang. Nagdawat siya, kabalumon siya. After 2 weeks, mo siya namatay. I praise God for that lady. I praise God for that lady. And you know what? Christmas without Jesus is useless. Make sure you have Him. Atong tinudon ng atong Christmas, please. Kaya ng Christmas walay Kristo, walay pulos ang atong pasaulo. So remember this. Unsa atong mahatag sa Ginoo? Daghan nga butang, di ba? Mga gagmay nga mahatag sa atong kamot. Unya, di ni kinahanglan nga ang inyong paghatag makita sa uban. Di kinahanglan nga makita o kanang maihap sa uban. You don't have to give even to us. Kami nga mga staff simbahan, di kinahanglan. Maiso sa Ginoo, kita nga nag-aalagad sa Ginoo, dumdumo na to nga kita naay mahimo para sa Ginoo. Sige, mag-aampo ta maiso sa Ginoo. Let's pray please. Amahan na mga langit nun, salamat sa mong kaayo Ginoo kanamo. Unya Ginoo, nag-ampo kami nga magtabang Ginoo kanamo kang buntag. Nga kami sa pagsimba Ginoo kanimo, mabutang Ginoong awong buot nga magapangitag paagi nga bisag wala kami ginubutang nga mahatag Ginoo kanimo, matingop namo among kinabuhi nga mahatag namo tingop sa imo Ginoo nga walay lipod-lipod, walay tago-tago, unya mahatag namo Ginoo ang total trust. Tibuok nga magsalig Ginoo kanimo. Unya tibuok nga pagtuman sa imong gusto sa among kinabuhi. Ginoo, kaangay sa mga anghel, kaangay sa nagabantag karnero, kaangay kay Maria kay Joseph, kaangay nito mga wise men. Kami nag-ampo Ginoo, tabangan nimo kami nga mahimo kami Ginoo nga naay pagsalig nga tibuok. Unya pagtuman nga tibuok nga walay mawala Ginoo kanamo. Unya Ginoo, tabangan kami Ginoo nga di magsunod sa kay Herod nga magapangitag pagpugong sa imong kauwotong Ginoo sa among kinabuhi. Ikaw magtabang Ginoo kanamo, ikaw maghatag Ginoo sa imong panalangin Ginoo kanamo. Ubantay kami, ibutang imong panalangin Ginoo kanamo nga tanan, ug ihatag kanamo Ginoo imong pagtabang, paghatag Ginoo kanamo sa imong Ginoong panalangin. Ginoo, karong nga buntag kami nag-ampo, nagpasalamat ng mga butang sa ngalan ni Jesus, among Dios manluluwas. Amen.